Yeah, alright. Alright. Yeah. Carlo Laurel versus Alvin Ramirez. I have two words for this fight. It's overkill. As a fighter, he doesn't have growth in his game. He doesn't have growth at him at all. Hindi pa kasi siya nakakatapat ng mga kasing bilis at kasing lakas kong striker eh. Kaya ganun pa siya magsalita eh. Nakikita ko yung sparring videos nila, papangit ng galaw, nakakainis. Always the question was, paano umuwi kagabi? Sino tong aking katabi? Lang ginawa buong gabi, kundi... Bago pa lang i-call tong fight na to, expected ko na siya ng mga kalaban ko and by then, alam kong panalo na ako. Kung katulad mo lang naman na mag-iingay lang, men, siguro, kumabit lang yung isang striking game ko sa panga mo, pam, tapos ang ingay. He's not even a fighter at all. He's just a survivor. Andun siya, he's gonna be in your face, kaya niyang tumagat ng suntok, kaya niyang, he can hang in there, I give him that. So that doesn't make him a fighter, he's a survivor. Doon siya idol ng mga tao. Mas lalo akong na-motivate. Sinasabi niya sa mga trash talk niya sa akin na dami ko daw talo, ganyan. Pero yung mga nakatalo sa akin, world-class fighters yun. Tsaka yung mga striking game yun, hindi basta-basta. Paramihan din doon, yung natalo ko, decision. Hindi ako natatapos. That's the goal, you know, to give him his first finish loss. You know, to retire him. Exactly, diba? Pag sa akin, para yung laban, kailangan buo talaga yung loob mo, hindi lang yung puro skill ka. Kasi pag yung skill, pag sinamahan ka ng takot, nawawala. So sa tingin ko, ganun yung si Carlo. May ganun siya, may daga siya. Nung sinapak ko siya sa press con, sabi niya, wala daw striking. Let's stand up. It's something for sure, man. I'm gonna go in there, trade punches, and let's see who's the bigger man. There's a lot of guys in Philippine MMA na may mas marami silang laban. But the thing is that they're not marketable. I'm the only marketable fighter in this business. It's just so happened, napunta yung pangalan mo, katabi ng pangalan ko, men. You're welcome. Magaling magbenta ng laban dahil sobrang trash talk niya. Para siyang si Marlo, pa-cute ng pa-cute. Sumikat siya siguro dahil sa ganun, kaka-trash talk. Pero sa laro, men, ako, nakipaglaban ako sa mga talagang all-time best, mga champions, Roy Docyogen, Agustin Del Armino. Na-earn ko yung respect dahil kasi kahit mas maliit ako, pumapalag ako sa kanila. So, kung katulad mo lang naman maingay, yung makakalaban ko, siguro, tatahimik ka pag malaman mo yung laro ko ngayon. I see nothing but insecurities kay Alvin Ramirez. Kung sinasabi niya yung mga kinalaban ko, wala daw sa mga kinalaban sa MMA. Man, I'm one of the most active fighters, active grapplers in the Philippines. I have nothing but gold medals on my resume. Gold ka sa mga grappling game. Eh nung nag-aaral ka pa lang ng grappling nun, may gold medal na rin ako sa Lollapalooza 1 eh. Ngayon, naglalaro ka pa rin dun. Respect ko yung grappling niya, pero scary rin yung grappling ko, man. Sabi nila, baguhan daw ako. No, fuck that, baguhan ako. Bakit yung mga ginagawa ko ba ngayon, ginagawa ba nila yung baguhan? No, they don't have confidence. My confidence gave permission to them to be confident. Iba kasi yung confidence na magyayabang ka lang, mag-iingay ka lang. Iba yung confidence sa loob ng ring. Pag sinapak ka na, iba yun. So nakita ko na yung ganun niya. Parang nagpanik siya kung hindi niya na alam gagawin. So yung confidence lang naman pag-uusapan, tumatanggap talaga ako ng mga yung mga nakakasparing ko ng mga bata ako, mas malalaki pa sa akin, kaya mas mabibigat. So sanay na sanay ako doon. So kung kasing bigat lang niya, tsaka kasing liit mo, tsaka kasing yabang mo lang din, wala ka namang striking game, puro grappling game lang yung pinagyayabang mo, eh MMA yung laro. Chong. So sa laban na lang talaga tayo makikita. Pag isutok mo siya sa mukha, when you get discouraged, it's the typical Alvin Ramirez, as I mentioned. Kahit sabihin niya, nag-training siya sa Malaysia, there's no gym in the world that can make you better than me. Magpasalamat ka sa akin kasi nagkaroon ka ng chance para magkaroon ng break, para sumikat at mag-ingay. Pero, men, yung laban natin, MMA, hindi tayo magbubungaan sa loob ng ring. Kumbaga, magsusuntukan tayo. Don't underestimate his grappling skills. Now, yung striking ni Carlo,
nakita na namin lahat ng laban ni Carlo. Striking niya is very poor. Kahit na simpleng estudyante ko rito sa gym kung magkikickboxing sila, patutulugin siya ng simpleng estudyante ko dito. Now knowing Alvin sa striking, nakita mo naman kung paano niya pinahirapan lahat ng kalaban niya sa striking. So nakakatawa to si Carlo na nag-i-striking din siya. Carlo, yung striking mo, I can tell you this, yung 3 buwan kong estudyante rito, kaya kang paayawin o kaya kang patulugin sa striking. At alam mo yan dahil nag-training ka sa akin na sabi mo gusto mo mag-aral ng striking. Alam mo yan. So, let's see kung anong mangyayari dito sa laban na to. I have a lot of respect for Master Ray, his coach. He said about the will is mightier than the skills, but that's before, man. When the will doesn't match with the skills, man, you're dead. Just like Alvin Ramirez is gonna be dead on April 23rd. Matagal ko itong pinaghandaan, simula pa sa Malaysia. So, hindi ako papayag na talunin lang ako ng Carlo Laurel na yan. Siyempre, respect ko na rin to sa mga coach ko at sa mga teammates ko na tumulong sa akin. Hindi ako papayag na matalo basta-basta ng taong katulad ni Carlo Laurel. So, asahan nyo sa laban, maganda. Mas explosive at saka mas strong yung Alvin Ramirez na mapapanood. Anywhere sa nadali ng laban, I'm well prepared. That's something for sure. Madali naman ako mag-adapt sa mga games. So, I'm actually the face of the game right now. I think I had the game figured out. So, let's see. I'm also excited for this fight. And then, man, believe the hype. Believe the hype.